Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Servidor Al Jacinto. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Sa Central Mindanao, dyan sa Sultan Kudarat at Maguindanao Province, Cotabato City, General Santos City, Tuguegarao City, Tokyo, Japan. Napapakinggan tayo sa Mars at sa Pluto. Yun ang ating dyan. Nagkakaintindihan kami ng mga aliens. Isang magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ating programa. Isang oras na naman ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga 1008 sa inyong AM band. At sa aming producers, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ako, napakalamig nung hapon. Ganyan sana palagi mga kaibigan, pag malamig ang ating klima. Ibig sabihin na malamig din ang isipan ng mga tao. Mainit lang ang ulo natin pag walang sweldo. 4 na, meron pa ba natira sa sweldo? Ako, wala na ako natira. Pupunta ako sa KCC mamaya, bibili ako ng tamban o galunggong. 20 pesos ang kilo ngayon. Masarap yan, tanggalan nyo ng kaliskis, prito, wow! Ano bang mga balita ngayon? Nagkakagulo pa rin. Yan sa Leyte at hinahanap pa rin tong si Kerwin Espinosa. Yung sinasabing anak ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. At pinagbibintangan drug lord. Naku po, di ba kahapon nag-ulat tayo na nagkaroon ng raid ng pulisya. Yung mansyon nitong si Mayor Albuera dyan sa Leyte. Sa barangay Binolho, na kung saan ay 6 na katao mga kaibigan ang bumulagta. Aray ko. Sabi ng pulisya, pawang mga tauhan to ni Mayor Albuera. Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sumuko to nung kahapon dyan kay Kuya Bato de la Rosa sa Krame. At itinatanggi niyang may kinalaman siya sa droga. Pero kinonfirma niya na yung kanyang anak, si Junior, naku po, Junior pa naman, ang siyang may link sa mga drug lords dyan sa Bilibid. Galing daw kay Peter Ko, yung drogang ibinebenta nitong anak ni Mayor. Ba't hindi pa kasi itumba tong si Peter Ko, pati si Colanco, sino pa ba? Yung mga iba pang drug lords dyan sa loob ng Bilibid, ang agaw sila ng baril eh. Di ba mga kaibigan? Nako. Ang problema kasi mga protektado itong mga drug lords eh. Dahil may kanya-kanya silang gang. May kanya-kanya silang puwersa. Diyan yung mga members ng Sige-Sige Sputnik. Mga members ng Komando Gang, mga members ng Bahala na Gang. Ano pa bang mga meron dyan sa mga brigada? Andiyan dyan ang mga members. Kami dito, mga members din kami yan eh. Mga members ng lalaking walang kwarta. Lalaking walang pera. Laging ubos.
So yun ang problema dyan. Yung nireport natin kahapon, di ba, nagkaroon ng bakbakan. So di ngayon nasa balita na, kagabi nasa mga balita na. So unang-una pa rin ang ating balita. At 6 na armadong kalalakihan ang sinasabing mga bata o may kaugnayan kay Mayor Espinosa at anak nitong si Junior ang napatay sa pakikipag-engkwentro sa mga otoridad. Malapit lamang sa mansyon itong si Alkalde. Sa inisyal na ulat na ibinigay ng Kamkrame, sinasabing natagpuan sa bahay ng alkalde ang 2 nasawi habang yung iba pa ay nasa labas ng bahay. At yung isa pa ay nasa mismong highball nitong si Junior. Nako, ang dami, 6. Sinabi pa ni PNP spokesman Senior Superintendent Junardo Carlos, batay sa report ni Leyte Police Chief Senior Superintendent Franco Simborio, alas 5:30 ng madaling araw na maganap ang labanan. Alam nyo mga kaibigan, nagtagal ng halos kalahating oras yung bakbakan. Nagpapatrolyo daw yung mga tauhan nitong si Simborio nang makalapit sa bahay ni Espinosa, bigla silang pinaputukan ng tinatayang 12 mga armadong kalalakihan. At dahil dyan, di nagkaroon ng shootout. So patay yung 6. Mabuti na lamang at walang nasugatan o casualties ang ating kapulisan. Itong si Junior mga kaibigan, hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. May nagsasabing siya ay nasa Hong Kong, may nagsasabing siya ay nasa Malaysia, at may nagsasabing nagparetoke ng muka. Itong si Junior, baka maging kamukha na to ni Kim Kardashian. Alam niyo mga kaibigan, sa social media, lalo na sa FB, sa Facebook, kumakalat dyan yung mga litrato ng mga mayors sa Maguindanao na sinasabing may kinalaman sa mga droga. Yung mga personalidad, naku po. Mababasa natin yung mga pangalan, puro matataas na tao. Ito yung akusasyon, alegasyon. Mahirap naman na patunayan to unless mismong kapulisan ang magsasabing drug lord si ganito, protector ng drug lord si ganyan. Di ba? Kasi pag wala kang sapat na ebidensya, chismis yan. Pag chismis yan, ibig sabihin nasa Radyo Mindanao kayo. Kaya kahapon nakiusap din tong si Mayor, si Mayor Espinosa at halos mangyak-ngyak. Sa sobrang nervyos nitong si Mayor Espinosa. Ang sabi niya kay Kerwin, magsuko na ta. Magsuko na ta kang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Naging Chief of Staff si General De La Rosa. Yung pala, Chief PNP, Director General. Sobrang nervyos. Wala nang magawa. Sabi pa ni Mayor. Nako, yan nga ba sinasabi ko, basta droga, wala na. Kaya maraming tumutumba. Halos lahat ng mga namamatay, puro mga small time. Patay sa buy-bust operation. At nakukuha ng baril. Ako po, ganito naka big time yung mga pusher ngayon na maliliit. May mga kanya-kanyang baril . Pero alam nyo naman mga kaibigan, may kasalanan sila, mga pusher sila, dapat silang mawala sa mundo. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, nako, papangalanan niya na yung mga mayors na involved sa droga. Alaka, yari kayo. Dahil sa sinabi niya, naku po, marami nang naglabasan. May nagpa-drug test. Alam niyo tong drug test, wala to . Unless a surprise drug test ang gawin. Mga naglalabasan ng mga opisyal ng LGU.
nagpapadrug test, negative. Siyempre, magpapadrug test ba yan kung gumamit sila ng shabu kinagabihan? Siyempre, hindi. O kaya kung tumira sila ng shabu kahapon, magpapadrug test ba ngayon yan? Of course not. Mag-aantay ng mga 1 linggo para mawala yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang katawan, sa kanilang tugo, sa kanilang ihi. Kaya yun ang problema dyan, di ba? Last week lang, nung Sabado, kausap natin yung hepe ng pulisya sa Tuguegarao City. At sinabi niya na pag ikaw ay na positibo ka sa drug test, yung mga pulis maghihintay pa ng 1 linggo para sa confirmatory test. Di wala na yung epekto niyan kung 1 week pa. Dapat pag once na nag-positive ka sa pinagbabawal na gamot, ayun na yun, tapos na yun. Dahil hindi naman lilitaw yung yung mga sangkap ng shabu sa yung ihi kung hindi mo siningot yan o kaya hinit-hit. So dapat walang second chance dito. Problema, yung mga scalawags ng pulisya dyan sa Maynila. Nako, dito pinapadala sa Zamboanga tsaka sa ARMM. Kaya naman inaayawan to ng mga opisyal ng ARMM at Zamboanga Peninsula. Bakit daw padadala yung mga scalawags? Alam naman nilang scalawags, dinahawa pa yung mga matitinong pulis dito sa region. Dapat yung mga scalawags, mga kaibigan, sibak kagad, kaso kagad, administrative case. Pag mabigat ang kaso pa, criminal case, tanggal sa trabaho, kulong pa. Yun ang dapat. Di ba? Ilang pulis na namatay? 2. Yung unang pinatay, sa Bulacan yata ito, naka-uniforme pa. Naku po. Antayin natin yung sasabihin ni Tatay Digong kung sino-sino itong mga local chief executives o mga mayors na nagsisilbing protector ng mga drug lords at sangkot sa illegal na droga. Ito rin ang sinabi ni Kuya Bato de la Rosa matapos aminin na tukoy na rin ng PNP ang mga mayors sa yung mga local government officials na nasa likod ng malalaking operasyon ng illegal na droga sa ating bansa. Sabi pa ni Kuya Bato de la Rosa, ipinakita sa kanya ni Tatay Digong yung listahan. Mahaba daw yung listahan at nakasulat ang mga pangalan ng mga local chief executives na sinasabing protector ng mga drug lords. O kaya ay sabit din, sila mismo ang nasa likod ng pagtutulak ng droga. Sinabi pa ni Kuya Bato de la Rosa na sa haba ng listahan ay pinakita sa kanya ni Tatay Digong ay hindi dito matukoy kung ilan talaga ang nasa watchlist ng Pangulo. Si Pangulo na raw ang bahalang mag-anunsyo kung sino-sino ang mga nasa listahan. Yan na nga ba sinasabi natin? Bakit kasi padroga-droga pa? Magtanim na lang kayo ng kamote, di ba? Mas maayos. Siyempre, pag magtanim ka ng kamote, mabitamina yun. Yun na lang tirahin mo, kamote. Fiber pa. Pero mga kaibigan, may nagte-text sa atin yung gustong mag-anunsyo, public service, o kaya greetings, birthday greetings, baptismal greetings, lahat ng greetings, greeting cards, pwede rin. Text lang kayo sa 0995 520 2358 o kaya sa 0947 482 3453. Ulitin natin yung text line ng Radyo Mindanao dito lamang sa RPN Ditopolex Zamboanga 0995 520 2358 at 0947 482 3453. Yan ang ating text line at yan din ang ating advertising numbers. Kung gusto nyo magpalagay ng ads, tawag lang, text lang. At pupuntahan kayo ng aming mga sales executives. Executives, hindi executive.
Alam niyo ba mga kaibigan, nung naglunsad tayo nung ang pamahalaan nung August 1 ng emergency numbers na 911, yung hotlines at saka yung direct number sa mga nagrereklamo ukol sa korupsyon, yung 8888, na ang humahawak dito ay Civil Service Commission. Aba, meron na palang meron na palang inihain na House Bill number 2323 o yung tinatawag na Anti-Prank Caller Act. Alam nyo naman kasi sa libo-libong natanggap na tawag, mas marami yung mga prank calls at saka yung mga drop calls. Pag sinabing mga prank calls, ito yung tatawag sa 911. Hello, 911? Hello, 911? Nga na may gwapo mo. Tapos ibababa. Hello, 911? Order ako ng Jollibee. Tapos ibababa. Hello, 911? May sunog. Napakalaki ng sunog. Diyan sa Mars at saka sa Pluto. Nako. Siyempre, instead na mapunta yung emergency call sa legitimate na nangangailangan ng tulong, napunta sa gantong klaseng bagay. Alam niyo mga Pilipino, mga tapulan kaya hindi umaasenso yung ating bansa. Pero ngayon, dahil meron ng House Bill 2323, pag-isipan mo ng mabuti dahil kung hindi ay 12 taong kang mabubulok sa bilangguan. At magbabayad ka pa ng multang 50,000 pesos. Mismong si Muntinlupa Congressman Raffy Biason ang siyang nasa likod nitong panukala. Dahil mula nang ilunsad yung emergency hotlines na 911 noong August 1 ay maraming naitalang prank callers. Yari kayo dyan. Ngayon pag nag-prank call kayo, yung number ninyo, yung cellphone number ninyo, kaya yung PLDT line ninyo or Globe line or whatever, lalabas yan sa computer. Lalabas yan at madali kayong matatrack down. Kaya importante siguro merong nagsusulong na iparehistro yung mga SIM cards. Yung mga prepaid SIM cards. Dahil maraming siraulo magte-text sa'yo tapos kung ano-anong madali naman bumili ng mga SIM cards. So may mga proposal na pag bumili ka ng SIM cards kailangan ibibigay mo yung ID mo. Government ID upang mailista yung iyong pangalan at yung SIM card na binili mo. So responsable ka dyan. At pag nanloko ka, yari ka. Kulong ka 12 taon. Magbabayad ka pa. Yun. Basta mo, gulpihan ko na yun. Lintik naman lalo. Mayor, relax Mayor. Mayor Erap, alam nyo, lagi nakahook sa atin si Mayor. Relax Mayor, high blood ka. Tignan natin kung paano mabibigyan ng ngipin itong ating batas. Para mabawasan itong mga manlolokos. Alam niyo naman, basta ganyan, maraming nanloloko, di ba? Kaya tignan natin, nasa mga mambabatas na yan. Meron tayong natanggap na report. Nawawala na naman to si Manny Pacquiao. Nako, sa Senado. Kabago-bago, absent na naman. Aray ko. Alam nyo ba mga kaibigan, isang beses lang umattend ng session si Manny Pacquiao noong sa Kongreso pa siya. Isang beses lang. At karamihan nung oras niya, nakalulong sa boxing, basketball, bilyar. Di ba, ewan ko kasi sa inyo, ba't binoboto nyo pa tong si Manny Pacquiao? Okay na yung mag-boxing siya, wag na siyang tumakbong. Alam niyo, nangako tong si Manny Pacquiao na hindi na siya a-absent sa trabaho.
Pero hindi naman ito, nangakong tatapusin niya ang bawat sesyon sa Senado. Aba, ayon sa ating spy dyan sa Senado, nung Miyerkules lamang ng hapon, sa ikalimang sunod na araw ay present sa sesyon daw itong si Manny Pacquiao. Pero nang buksan ng dakong alas 6 ng hapon, pagdating ng alas 4, biglang nawala. Ibig sabihin ito, magpapakita lang to, present, pag nagkaroon ng attendance, And then after that, sibat na kagad. Alas 4 ng hapon, kahapon, bakante na yung upuan nitong si Pacquiao. Hindi pa man nag-adjourn yung session, wala na kagad to. Yung nag-adjourn yung session kahapon, anong oras ba? Siguro, past 5 o'clock na yata. Mukhang hindi tinapos ni Pacquiao yung session ng Senado. Para lang makapaglaro sa BPA ng kinagabihan. Grabe. Namang hirap na maraming pinagkakaabalan tong si Pacquiao na mga laro dapat wag na siyang tumakbong senador. Maglaro na lamang siya ng maglaro. Talagang ewan ko ba, mga Pilipino hindi talaga natututo yun ang problema sa mga botante, mga kaibigan. Hindi dahil sikat ka, kilala ka, pag tumakbo ka sa politika, boto, panalo. Ay nako, kawawa naman. Kawawa naman ang mga bumoto kay Manny Pacquiao. Tapos ngayon gusto niya muling bumalik sa ring para makapag-boxing na naman. Alam niyo, mga pangako laging napapako. Ay nako. Pag nag-boxing na naman niya, mga kaibigan, sigurado absent na naman niya sa Senado. Pupunta na naman niya sa Amerika upang magsanay. Huwag kayo maniniwala pag sinabing I'm retiring from boxing. That's not true. Andiyan dyan ang pera Hindi naman totoo yung, I'm doing this for the country. I'm doing this for, the pride and honor that I'm gonna bring to the Philippines. Itlog mo. Pera-pera lang yan, mga kaibigan. Si Manny Pacquiao ba, makikipag-boxing ba yan? Kung ang premyo, medalya lang? Of course not. Ayaw nga niya sumama sa Rio Olympics dahil walang kwarta ron. Lahat yan, mga kaibigan, pera-pera lamang. Speaking pala yung mga yung nilunsad na 888 ng Civil Service Commission, mga kaibigan. Ito yung yung mga reklamo ng mga mamamayan laban sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga politiko na may kinalaman sa korupsyon. Yung 8888. Inulat ng sinabi ng Civil Service Commission na siyang nangangasiwa sa programa na ang Social Security System ang may pinakamaraming reklamo mula sa publiko. Pangunahing reklamo laban sa SSS yung kay Civil Service Chairperson Maria Alicia de la Rosa ay ang mabagal na serbisyo at kawalan ng aksyon ng SSS. Ito yung reklamo, hindi raw kagad nare-release yung kanilang identification cards, yung pension at loan approval. Bukod sa SSS ay may natanggap ding mga reklamo ang 8888 laban sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang National Bureau of Investigation, ang GSIS, ang Land Registration Authority, PNP at Public Works and Highways. Alam nyo, basta mabagal ang serbisyo ninyo, siguradong marireport kayo niyan. Pupunta kay Tatay Digong yan dahil kinocompile yan, mga kaibigan, ng Civil Service Commission. And dapat siguro tignan, katulad dito dyan sa Zamboanga, yung mga sasakyan ng mga gobyerno, makikita mo nakaparada sa KCC Mall, nakaparada sa Mimpro, nakaparada sa Yubenco, ginagamit, nakaparada sa mga tapat malapit sa mga restaurant. Kaya nga dapat nakalagay dyan, for official use also, o kaya for family use also, or for personal use also. Dahil lang gasolina ang ginagamit yan,
galing sa buwis ng mamamayan. At ginagamit lamang itong mga sasakyan ng gobyerno parang service na nila. Dati, di ba, meron tayo nakunan ng larawan eh. Saan ba yun? Pasilmanta, yung multicab, nandiyan dyan sa KCC. Ay, nako. Tapos, yung mga sasakyan ngayon, mga kaibigan, ng mga barangay. Yung binigay nitong si Celso Lobregat. Yung jack na pick-up. Aba, wasak-wasak na. Wala bang liabilities yung barangay dito? Kung sino man ang gumagamit ng mga government pickup trucks. Kanina meron akong nakita eh. Wasak kapisan diyan, nakaparada sa may nakaparada. Saan ko ba nakita tong pickup ng kapisan? Halos wasak yung headlight. Sira yung likuran, basag yung taillight. Nako. Alam nyo mga kaibigan, yan pa lamang isa ng paglabag sa batas trapiko yan. Hindi ka naman pwedeng bumiyahe o lumabas gamit ang sasakyan mo na basag yung headlight mo. O kaya basag yung taillight mo. O kaya basag ang basag ang windshield mo. Di ba? Bawal yan. Kaya lang, siyempre, inutil din naman tong LTO eh. Inutil din naman tong mga nag-e-enforce ng trafiko. Kaya ngayon, dyan sa Zamboanga, sa Putik, nako, kahit saan pumunta, ang daming nagka-counterflow. Itong mga motorista, itong mga nagbo-motorsiklo, problema to mga kaibigan. Di ba? Ang daming nagka-counterflow, sinasalubong nila yung mga ibang sasakyan. Mabuti walang nasisiraan ng bait na sagasaan itong mga nagka-counterflow ng motorsiklo. Bawal yan. Alam nyo, sa Davao City, wala kayong makikitang ganyan. Dahil mahigpit ang disiplina ng mga tao sa Davao. Dito sa Zamboanga, wala. Kulela. Walang disiplina yung karamihan sa mga motorista. Imagine, delikado yan. Pwedeng mabangga itong mga motorsiklong nagka-counterflow. Yung marami pa mga drivers ang walang helmet. Meron pa dyan ang angkas, 3, 4, nako po. Punta kayo dyan sa Lunsuran sa umaga, papuntang Ateneo. Ang dami nagka-counterflow dyan. Dyan sa Zamboanga Highway. Sa highway natin. Ang dami mga nagka-counterflow dyan, mga tricycle drivers. At saka itong mga nagmumotorsiklo. Akala mo sila ang king of the road. Diba? Hindi naman natin maisip kung bakit pinapabayaan to ng Land Transportation Office. Tapos kung mag-ooperate yung LTO, dun sa mga barangay road, pinapapara yung mga truck. Tinitignan ko may mga rehistro. Kung hindi ba naman mga bugok to mga LTO. Ang tinatarget ninyo yung mga biyaherong truck. Targetin ninyo yung mga jeep, yung mga PUJ na nagsasakay ng pasahero sa bubungan. Yung mga jeep na nagsasakay, may mga pasahero na nakasabit sa estribo, sa likuran. Yung mga jeep na overloaded. Yan ang tignan ninyo. Yung mga tricycle na walang mga rehistro. Diba? Maraming problema ngayon mga kaibigan, sinasamantala ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung kawalan ng stickers ng LTO at saka ng mga license plates. Kaya ang problema, hirap na hirap ngayon siguro mga traffic enforcers na hulihin. Kasi pag nakita nila 2011 pa yung sticker, iisipin nila baka wala pang nakuwang sticker to sa LTO kaya hindi pa na kakabitan ng bagong sticker. Dapat pinapapara nyo yan. Tignan nyo yung registration. Unang-una, meron bang registration? Okay, kung merong registration, ano ang huling registration? Anong taon? Kung nakalagay yan 2012, hulihin nyo. I-impound din nyo yung motorsiklo o kaya yung jeep. Dito kasi sa Zamboanga, puro ninggas-kugon ang mga opisyal dito. Ninggas-kugon, mag-ooperate yan 1 araw, 2 araw, after that wala na. Ginawa yan ng City Hall, di ba? Last year, meron silang traffic consultant. Nako, nasa balita, traffic consultant tapos kita mo sa kalye, mga 1, 2 araw, 3 araw. Nanguhuli, pati yung consultant kasama sa panguhuli. Pagkatapos yan, di wala na. Yan ang sinasabi natin na ninggas-kugon.
Andiyan dyan naman yung mga pulis, mga traffic police na manguhuli, walang helmet. Hinuhuli yan. Pero hindi naman nila hinuhuli yung mga jeep na overloaded. Hindi nila hinuhuli yung mga jeep na may mga pasahero sa ibabaw ng bubungan. Ayun ang problema ron. Andiyan dyan yung mga traffic enforcers na walang ginawa kundi kaway ng kaway, kaway ng kaway. Hindi naman hinuhuli yung mga traffic violators. Kanina lang merong isang barangay pickup na kahit naka-red light na dumiretso pa rin siya dyan sa may Veterans Avenue. Anong barangay ba yun? Hindi ko na matandaan Anyway, alam nyo, ganito talaga pag matanda na. Yung driver, he really beat the red light. Muntik pang mabangga. Nakita nung Blue Boys katingin lang. Gulat na gulat Wala naman siya magawa. Dapat niradyohan niya yung traffic enforcers dyan sa may veterans papuntang medical center. Hindi naman emergency siguro yun. Kasi kung emergency, meron siyang wang-wang. Wow! 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 Wala Yan ang problema. Maraming mga salbahing driver sa Zamboanga. Sumakay ka ng tricycle kunyari galing ka ng sabihin natin galing ka ng downtown o galing ka ng Mimpro. Papunta ka ng pupunta ka ng Wimsu. Sisingilin ka 50 pesos. Mababa na yung 50. Tapos pagdating ng pag umuulan, yung 50 magiging 80 o 70. Bakit ang mahal? Umuulan. Sabihin sa'yo ng driver, galit pa. Pag sumakay ka naman sa gabi, yung 50 pamasahe, kunyari mula Mimpro hanggang Tetuan o kaya hanggang Falkatan, isigilin sa'yo 50 sa araw yan. Paggabi, 90. O sir, bakit ang mahal-mahal naman paggabi? Gabi. Bakit? Yung presyo ba ng gasolina tumataas paggabi? Yung presyo ba ng gasolina tumataas pag tag-ulan? Alam nyo, maraming mga salbahing driver ng tricycle at nirereklamo yan ng mga mamamayan sa Zamboanga. Tapos kung galit pa, nagmamaneho yan, nakasinelas, nakasando, bawal yun. Meron pa mga driver dyan, naninigarilyo habang nagmamaneho. So maraming problema. Kaya lang itong mga problema nga ito, mga kaibigan, ay hindi naman tinututukan. Hindi naman tinututukan ng City Hall. Hindi naman tinututukan ng LTO. At lalong hindi naman tinututukan ng mga traffic enforcers. Katulad nitong mga UV Express. Diba yung mga van? Puro mga pribadong plaka yung mga van. Kulay green. Pero namamasada sila. Bawal yan. Koloro man tawag dyan, mga kaibigan. Kapag wala kang plaka, walang ibinibigay na plaka ang LTFRB o walang prangkisa o franchise at wala kang plaka mula sa LTO na maaari kang kumuha ng pasahero, bawal yan. Pero bakit? Magkano kaya ang dahilan nito kung bakit hindi magkano ang dahilan? Ano kaya ang dahilan nito kung bakit hindi mahuli, kung bakit hindi mapatigil? Dyan lang sa palengke, di ba? Ang daming mga UV Express dyan. Kunyari, ang capacity ng UV Express na van, kunyari, capacity niya 16. Sasaksakan niya ng 20 pasahero. So pag may umutot niya sa loob, langhap, sarap. Yun ang problema. Kulang ang ating mga liderato ng ating lungsod at mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng batas. Kaya konting tiis lang, mga kaibigan, dahil basta walang political will, walang mangyayari. Kasi kailangan yan, mga kaibigan, may political will. Pag wala kang political will, ay mananatili ang problema. Yung
yun lang mga jeep na bumabiyahe papuntang East Coast. Kita nyo, umistambay ka sa hapon dyan sa may Yubenko, sa Putik. O kaya sa Giwan, dyan sa Aderes Flea Market. Nakikita ninyo yung mga nakasabit sa mga jeep. Siguro may mga nakasabit dyan, mga 10, 6, 7, 8. Bukod pa yung mga nakaupo sa bubungan. Pag na-aksidente, bumaliktad, patay. Wala kayong makukuwang insurance. Tapos nagmamadali pa yung mga driver. Kung humarurot yung mga jeep, nag-uunahan para makabiyahe agad, para makabalik at makapick up na naman ang mga pasahero. Idinulog na natin yan sa LTO kay Regional Director Aminola Abaton. Kaya lang ito si Abaton, maraming alibis, maraming dahilan. Ang kauna-unahang dahilan alam mo, brother, wala talaga kami mga tao. Kulang yung mga tao namin. Wala daw silang mga tao, kulang daw yung mga tao, kaya hindi sila makapag-operate. Ang problema, pag nag-o-operate itong mga LTO sa mga barangay, makikita mo dyan, mga 6 na LTO, 8 LTO, nako. Nasa highway ang problema, pero doon sila sa barangay. Doon sila nanguhuli ng mga truck. Lalo-lalo na may mga kargang bugas. Nga naman huli ka itong mga bugas. Kaya magsulti sila, oy, asan yung mo permit? O nga na may buslot ang imong bulsa. Bulsa. Di ba? Maraming dahilan. So, dapat sa highway. Mabuti pa itong mga pulis natin, at maaga pa, nandiyan na kagad sa kalsada. Yung mga traffic enforcers, wala congratulations pala dito kay Bahari, yung pulis. Alam nyo mga kaibigan, nakuha natin ng litrato tong pulis, diba, si Bahari. Bahari pala apelyido dito dyan sa may papuntang Lunsuran Road at Putik. Kahit umuulan, nagtatraffic. So yung litratong nakuha natin, ipinasa natin sa FB, kumalat yan. Ipinasa rin natin sa Top Gear sa FB. Kahapon nalaman natin, binigyan pala ng certificate itong si Bahari ng PNP at saka ni Beng Climaco, yung mayor ng Zamboanga. Dahil sabi ng mayor sa kanyang Facebook, itong si Bahari ay nakunan ng larawan, nakunan ng litrato na kahit umuulan ay nagtatraffic pa rin. Pero hindi naman nilagay ni Beng Climaco kung sino nakakuha ng litrato. Ang alam ko, ako lang naman nakakuha yata ng litrato. Pero importante dyan, nabigyan ng mga, ng parangal itong si Bahari. Sana lahat ng pulisya at mga traffic enforcers ay sinsipag nitong si Bahari. Kanina nakita natin, sabi ko kay Bahari, congrats sir! Medyo yung ngiti niya parang ngiting Mona Lisa. Napaka-humble. Pero ang totoo nito mga kaibigan, nung kinunan ko ng litrato itong si Bahari, medyo nakatigil yung aking bitsu-bitsu. Kita ko si Bahari bubulong-bulong. Hindi niya alam na media yung kumukuha sa kanya ng litrato. Bubulong-bulong kasi na-traffic na. Yung pala, yung litratong yun ang magbibigay sa kanya ng parangal. So, congratulations kay Bahari. Hindi natin nakuha yung first name nito, si Bahari. Pero dyan niya mga kaibigan sa may Lunsuran Road. Marami pang ibang mga lespo ang masisipag. Kaya lang ang pinakatamad itong mga Blue Boys. Although hindi naman lahat Ang number one problematic sa dito mga kaibigan, as far as Blue Boys are concerned, yung intersection dyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue at Governor Alvarez. Laging walang tao dyan. Meron pang isang maliit dyan parang medyo papanot-panot. Makikita mo laging nasa loob ng cake house. Siguro nagsasideline to, waiter. Minsan alauna at tanghali walang tao, alauna walang tao, alas 2 walang tao. Nagkakaroon ng tao dyan pagdating na ng mga alas 5 kasi alam nilang uwian na. Baka may dumaan doon si Beng Climaco at makita at walang tao nako.
Pero kita niyo naman, araw-araw nagta-traffic dyan. Dahil yung mga motorista mga kaibigan nag-uunahan. Nako, ang bilis naman ng oras. Alas 2:45 na. Commercial muna tayo at kating-kating na si Presidente. May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. President Fidel V. Ramos. Talagang todo benta sa Mindanao Examiner. Baka naman siya may-ari ng Mindanao Examiner. Ay binabati natin yung mga taga-Sulu. Nagte-text sa atin, batiin daw natin sila. Si Murad. Murad? Bakit Murad? Murad Ibrahim. Good afternoon kay Governor Toto Tan ng Sulu Province. At nakikinig sa atin ngayon yung kanyang mga staff. Good afternoon sir, napakasipag nitong si Governor Toto Tan. At napaka-active mga kaibigan. Nung Monday kasama niya si Tatay Digong Duterte. Kasama ni Governor Toto Tan si Tatay Digong sa Malacanang. At nag-usap-usap sila. So maraming proyekto to ang si Governor Toto Tan. Ang priority ito mga kaibigan sa mga previous interview natin ay yung edukasyon. Ito ang target nitong si Governor Toto Tan. Yung edukasyon para sa mga tausug. Tapos yan ay yung kanyang socialized housing program at mga infrastructure projects, mga peace and development efforts ng provincial government. So kudos kay Governor Toto Tan ng lalawigan ng Sulu. So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Tignan natin kung yung mga ibang balita sa Basilan medyo tahimik na. Pero kahapon 3 yung kumpirmadong sugatan dahil inambush sila. 2 beses silang inambush. Yung unang ambush mga kaibigan, binaril yung 2 sundalo ng 14th Special Forces Company sa Barangay Town Site dyan sa Maluso. Ay nagpapatrolya sila mga 3:30 in the morning nung pinagbabaril sila. So rumisponde naman yung mga ibang sundalo. Dala yung kanilang truck. So na-rescue nila yung 2 sundalo. Yung 2 sundalong binaril. At habang papunta naman sila papunta sa ospital, nako, inambos na naman sila. Nasugatan na naman ng 1 sundalo. So 3 yung sugatan sa panig ng Philippine Army. Ayan ay based sa report ng ating Bureau Chief na si Eli Dumabok. At kahapon kausap natin si Mr. Mon Foliosco mga kaibigan, yung Chief of Staff nitong si Assemblyman Hannibal Tulawi ng Regional Legislative Assembly ng ARMM. Na ipasa na yung resolusyon. Yung resolusyon nitong si Assemblyman Hannibal Tulawi, ang chairman ng Environment and Ecology, na sinasabi dun sa resolusyon na dapat ipatigil ang lahat ng mining operations sa ARMM. At magkakaroon din ng ocular inspection dyan sa Languyan, Tawi-Tawi, kung saan ay marami ang nagreklamo dito kay Assemblyman Hannibal Tulawi sa destructive effect ng nickel mining dyan sa Languyan. Ako, alam niyo mga kaibigan, puntahan niyo sa FB sa Facebook yung account na It's More Fun in Tawi-Tawi. Grabe. Makikita niyo yung mga bundok doon napatag na.
Kinuha yung mga lupa, yung mga pulang lupa at isinasakay sa mga barges. Yung mga lupa mismo. At yung mga barges na yan dinadala sa China upang doon i-process itong mga nickel, itong lupa upang ma-extract yung nickel. Maraming maraming mga kumpanya ng mining dyan sa Tawi-Tawi. Hindi natin alam kung bakit biglang dumami. Biglang dumami itong mga nagmimina dyan sa Languyan. Pagkakaalam natin, base sa mga natatanggap natin ng mga chismis. Linggo-linggo raw, napakadaming barges ang umaalis at dala-dala yung mga pulang lupa. Dapat matigil yan. Yung resolusyon na ipinasa nitong si Assemblyman Hannibal Tulawi, inihingi niya sa DNR arm na maglabas ng cease and desist order laban sa mga destructive mining. At binigyan niya ng kopya atong si DENR Secretary Gina Lopez na ngayon ay nasa Davao at nakikipag-usap sa mga indigenous people. Andun din si Tatay Digong sa Davao City ngayon. At magtatagal si Manay Gina siguro mga 1 linggo sa Davao dahil gusto niyang ma-meet itong mga indigenous people o yung mga natibo upang makuha ang kanilang saloobin laban sa mga mining methods at sa mga mining companies na sa loob nag-ooperate ng kanilang ancestral domain. Yung open pit mining, ayaw na ayaw ni Manay Gina ng open pit mining. Diyan sa Mount Kanatuan sa munisipyo ng Siocon sa Zamboanga del Norte. Diba nag-mine diyan yung nagmina diyan yung TVI Resource Development Incorporated. Sa Siocon at ngayon iniwan na nila, tapos na silang magharap ng ginturon at pilak. Iniwan nila, wasak na wasak yung bundok. Sa loob mismo ng ancestral domain ng mga Subanen. At sinasabi ng TVI, hindi, meron kaming permiso dyan, meron kaming MPSA. Ano ba tong MPSA? Mineral Production Sharing Agreement with the Indigenous People. Matapos na Mount Kanatuan sa Siocon, lipat naman sila sa Balabag. Sa Balabag, kabundukan ng Balabag, sa bahay ng Bayog. Sa Zamboanga del Sur. Doon naman sila nag-open pit mining. Nako, malilintikan kayo kay Manay Gina. Bueno mga kaibigan, malapit na tayong matapos. Good afternoon sa mga playboy. Ang daming playboy dito sa mundo. Hasta mañana mga vecinos. Ano yung masakit na tiyempo? No orea lang. No orea papasa. Pwede pa kita ng mga 2 tugtog. Maraming salamat mga kaibigan. Muchas gracias. Con el un orean junto vosotros quedamos na chismis, reaksyon, todo opinion, komentaryo. Magsukol, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, Sukran, Central Mindanao, sa Zamboanga del Sur, andyan dyan yung Bayog, mga mining, tutulan ninyo yan mga Subanon, sa Zamboanga del Norte, Do30, Do30, Do31, Do32, at sa Zamboanga, Sibugay. Ang ganda-ganda ng arko ng Zamboanga, Sibugay. Welcome! Zamboanga, Sibugay. Zamboanga City, wala Poste lang yata at saka isang kubo-kubo walang nakalagay. Bienvenidos Zamboanga. O kaya paglabas mo, muchas gracias. Wala kung doon, disgrasya. Buti pa yung Zamboanga, Sibugay. Paano mga kaibigan? Wala na talaga tayong oras. Ubos na talaga yung ating oras. Pero siyempre, may nag-request sa atin ng tugtog para daw sa mga playboy. Basta playboy para sa inyo to. Pero mga kaibigan, ito yung baling ko. Dahil sito nagsasabing, I love you, mama. Hasta la vista.